Hi mga guys, kamusta po yung mga carbon lovers po dyan? At gagawa po tayo ng forged carbon na metallic pang Honda Click version 3 nga pala po itong ginagawa po natin. Sa paggawa nga pala po nito, ito na po yung step by step kung paano ko po ginagawa po yung mga metallic forged carbon. Dapat po mga guys, as in plastic lang po ang matitira, dapat po walang matitira pong pintura dun po sa gagawin nyo pong panel. Gawa po kasi na pag may natirang pintura dyan, lulusawin lang po ng resin at magmumblema po kayo dahil nasa ilalim na po siya. Para walang problema, make sure dapat po tanggal po lahat po ng pintura dun sa panel na gagawin nyo. At mag-apply na po tayo ng resin na may toner. Sa pag-apply ng resin, wag naman po masyado, dapat madami po yung toner. Yung sakto lang, yung parang magiging black lang po yung apply natin para yung pinaka-background po ng forged carbon ay maganda. Hindi naman po kasi natin pupuno po ng forged carbon ang apply natin. Magkakaroon po ng puwang. Yun po ang purpose, kaya po tayo nagre-resin na may toner. After 10 to 15 minutes, pwede na natin po muna ilagay po yung metallic forged carbon. Ayun po yung unang step na gagawin nyo po. Huwag nyo po gagawin po yung forged muna bago po yung metallic. Mali po yon. Dapat po nasa ilalim po yung metallic. Para sa ganon, pag halimbawang nagliha kayo, hindi po siya mamumuti. Kasi pag tinamaan po ng liha yung metallic, nagkakaroon po siya ng parang silver. Dapat po wala pong dapat ganon. Dapat po nasa ilalim po yung metallic para hindi rin po kayo mamblema na parang bakit namuti, parang andumi. Yun lang po guys ang technique po sa pagme-metallic forged carbon. Medyo mabusisi lang din po talaga kasi dagdag sa trabaho. Kung halimbawa naman forged, diretso na apply na tayo ng forged carbon. Pero ito yung gusto ng customer, ito ang masusunod. Ito binabahagi ko na po sa inyo. Step by step to mga guys ha. At para iwas tanong na rin po tayo kasi yung iba nagtatanong pa rin. At doon nga pala sa lahat po ng mga nagka-carbon fiber, meron kasi po sa akin nag-chat, hindi naman po talaga tayo nagmamagaling po dito at hindi rin naman tayo nagpapapuri. Para lang po sa akin, bigay natin po sila ng idea kung paano po gumawa po ng real carbon fiber. Kasi para mabahagi rin natin yung mga kaalaman natin doon sa mga gustong-gusto po talagang gumawa po ng real carbon fiber. Yun lang po naman guys ang aking tips doon sa mga gumagawa. Tulungan po natin sila para mabahagi rin natin yung mga kaalaman natin sa paggagawa po ng real carbon fiber. At dito po guys, naglalagay po ako ng forged carbon na malalapad. Doon po sa mga parte po ng mga malalaki po yung puwang at nilalagay natin yung malalapad na forged carbon. Gawa po kasi ng ganito po yung diskarte ko sa paglalagay po ng forged carbon. Nilalatag ko po siya ng maayos, sinasalansan natin ng maganda para sa ganon pag halimbawang natapos siya, ang ganda po niya tignan. At para iwas na rin po tayo dun sa mga guys na pag binubuhos po natin yung forged carbon kasi nagpapatong-patong siya, iwas po tayo dun sa mga umbok para hindi na rin po tayo mahirapan. At pagkatapos, pag nalagay na natin po yung forged carbon na malalapad, nag-slice nga pala po ako ng mga sobra ko po ditong honeycomb. Ayun po yung pinagamit ko po pang ibabaw. Yung ginagawa ko pong pan-toppings para mas maganda yung nagpatong-patong na siya ng bahagya. Ganun lang po guys ang ginagawa ko palagi pag gumagawa po ako ng ganito. I-try nyo rin guys kung halimbawa gagawa kayo ng mga ganito. Iuna nyo po na yung malapad tapos toppings nyo po yung mga sobra nyong mga honeycomb po dyan. At malaking tulong po kasi isa siya sa nagpapaganda po sa mga forged carbon. At dito po guys, nalagay na po natin ng maayos po yung forged carbon na nilatag po natin. Na sinalansan natin po siya ng maayos. At dito po nga pala po sa resin kasi nagpatong-patong na po siya. Dapat po dahan-dahan lang po yung pag-apply po ng resin. Huwag nyo po siyang mas gagalawin kasi masisira po yung carbon na nilagay nyo at gagalaw-galaw po siya. Dapat po sa pag-apply nito, napakahinay lang po ang paglagay. Magaang lang po yung kamay sa pagdut-dot. Para sa ganon, yung sinalansan nyo ng forged carbon ay hindi po siya masisira. At dito po guys, bali naka 3 coat na tayo dito. Ito pang-apat na coat na natin.
Naghihintay pa po ako ng 30 seconds para humupa po yung bula. Tulad po niyan, konti na lang yung bula. Hintayin ko po yan hanggang sa mawala bago ko po siya i-apply. Para sa ganon, hindi agad basta-basta siya lumalawa. Medyo malapot na siya ng konti pag pinahid na. At ayun po yung diskarte para iwas po tayo dito sa mga gilid-gilid na mapunuan po siya ng resin para hindi na rin tayo mahirapan. Pag ganito na po yung resin na parang jelly na po siya at parang nanghihinayang kayo na ipapahid, huwag nyo na ipahid. Masisira lang yung ginagawa nyo. At dito po guys, bali naka 4 coat po tayo dito. Kinapalad ko na po para sa pagliliha ko, pagpantay na, hindi na po tayo siya maghabol-habol dun sa mga puwang, yung mga malalalim, kasi ginawa na natin yung 4 coat po na resin po dito. Para kahit magliha po tayo ng sagad, okay lang po. Ito guys, yung buhusan na natin siya ng resin. Nagliha tayo ng 80. Pagkatapos natin siya lihain ng 80, yung fine na siya, naglagay ulit tayo ng resin ng 2 patong. Yung nalagyan na natin siya ng 2 patong, nagliha tayo ng 100. Tapos final liha na natin sa 100. Para sa ganon, magliliha tayo ng 240. Sa pagliliha ng 240, ayun na yung pinaka final. Pero hindi pa natin po yun pwedeng top coatan, kasi gawa po kasi lang maglalagay pa po tayo dito ng resin, yung manipis lang. Para sa ganon, iwas po tayo doon sa maliliit na butas. Kung nakapag-experience na kayo ng nag-top coat kayo tapos ang daming maliliit na butas, ngayon pupunuin nyo siya ng top coat, hindi siya napapasukan. Ang technique ko lang guys, ito binabahagi ko sa inyo. Maglagay muna kayo ng resin ng manipis lang, para sa ganon yung mga maliliit na butas ay nang matatakpan po ng resin. Tapos magliliha kayo ng 240 ulit, tapos ang pinaka final yung 400 sa pagliliha. Pag naliha nyo na po siya ng 400, pwede na po kayo mag top coat. Ito po guys, tapos na natin po siya lihain ng 240. Pwede ko na po itong lihain ng 400, tapos diretso na po tayo sa top coat. Pero hindi ko po ginagawa yun mga guys, kasi alam ko mag-i-error pa rin po ako pag ganun pa rin ang process na ginawa ko. Kasi ito mga guys, na pag-aralan ko na ng ilang beses para hindi na po tayo paulit-ulit sa mga gawa. At ito na nga guys, na ibabahagi ko na po sa inyo ang lahat ng mga natutunan ko dito sa pagre-reel carbon fiber. Dapat po sa pagpahid po neto, manipis lang po talaga. Kasi ang habol lang naman natin po dito mga guys, yung maliliit na butas. Hindi naman po talaga naiiwasan po yung maliliit na butas, pero ito po yung pinakamagandang solusyon. Mag-apply po tayo ng resin na napakanipis, kasi pag nilihan na rin natin ulit po siya ng 240, tapos magliliha tayo ng 400. Parang libag na lang po yan guys pag niliha nyo siya ng 240. Napakadali na lang siya, hindi na katulad po ng unang liha nyo na tindi-tindi. Eto hindi, pag niliha nyo lang po siya ng 240, parang libag na lang po siya, parang tatanggalin nyo kasi nag-final liha na po kayo eh. Tapos pag natapos nyo na po yun, natanggal nyo na po yung parang mga libag-libag na yon, magpa-final liha kayo sa 400. Tapos pwede na po kayo mag-umpisa sa pagta-top coat. At wala po kayong magiging problema dun sa maliliit na butas. Kung meron man kayong nagkaroon po ng maliliit na butas, siguro meron po kayong hindi napasok na resin. Yun lang po ang nakikita ko dito. Pag halimbawa po magkaroon pa rin ng butas, siguro hindi po talaga siya napasukan ng malalim-lalim na pahid nyo po na resin. Dapat po pag magpapahid po kayo nito, baon. Medyo mabigat po dapat yung diin po ng brush, para sa ganun yung maliit na butas na yung papasukin po siya ng resin. At eto na po guys, yung pinaka last step na gagawin po natin, ang pagta-top coat. First coat po tayo dito, pero nakadalawang patong po ako para makapakita ko po sa inyo yung sinasabi ko po sa inyo na maliliit na butas, para iwas po tayo doon.
Kung tama lang po yung process, wala po tayo magiging problema hanggang dun po sa dulo. At dito, bali hindi ko na po siya pinas forward para mapakita ko po sa inyo kung paano po ako mag top coat ng full coat. Kasi po guys, pag hindi po kayo dito marunong mag full coat, hindi nyo po magagawa po yung pinaka mirror finish na tinatawag. Sana sa lahat po ng mga nakapanood, nakapagbigay po ako ng idea sa inyo kung paano po gumawa po ng real carbon fiber na forged metallic. Maraming pong salamat sa walang sawang sumusuporta. At dun pa sa susuporta, maraming pong salamat po sa inyong lahat. Kita-kits na lang po tayo mga guys. Next carbon. Bye bye.